Ikawalong kabanata. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon, na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, at kasama niya ang 12, at ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas, at si Juana na asawa ni Chuza, katiwala ni Herodes, at si Susana at iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. At nang magkatipon ang malaking karamihang tao at ang mga mula sa bawat bayan na nagsadya sa kanya, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga. Ang mga hahasik ay yumaon upang maghasik ng kanyang binhi, at sa kanyang paghahasik ang ilan ay nangahulog sa tabi ng daan, at napagyapakan, at ito'y kinain ng mga ibon sa langit. At ang iba'y nahulog sa batuhan, at pagsibol ay natuyo sapagkat walang halumigmig. At ang iba'y nahulog sa mga dawagan, at tumubong kasama ang mga dawag, at yaoy ininis. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, at tumubo at nagbunga ng 100. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw, ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. At tinanong siya ng kanyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito, at sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa mga ibay sa mga talinghaga, upang kung magsitingin ay huwag silang mga kakita, at mga karinig ay huwag silang mga kaunawa. Ito ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos, at ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig. Kung magkagayoy dumarating ang dyablo, at inaalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. At ang mga sa batuhan ay yaong mga pagkarinig, ay tinatanggap na may galak ang salita, at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sangdaling panahoy nagsisisampalataya, at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. At ang nahulog sa dawagan, ay ito ang nangakinig, at samantalang sila'y nagsisiyaon, sa kanilang lakad ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan, at mga kalayawan sa buhay na ito, at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman na mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig, at nangagbubunga may pagtitiis. At walang taong pagkapaningas niya ng ilawan ay tinatakpan ng isang banga, o inilalagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan, kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan upang makita ng nagsisipasok ang ilaw, sapagkat walang bagay na natatago na di mahahayag, o walang lihim na di makikilala at mapapasaliwanag. Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at ang sino mang wala, pati ng inaakala niyang nasa kanya ay aalisin. At nagsiparoon sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid, at sila'y hindi mga kalapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao. At may nagsabi sa kanya, nangakatayo sa labas ang iyong ina at iyong mga kapatid, na ibig nilang makita ka. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Nangyari nga sa mga araw na yaon, na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kanyang mga alagad, at sinabi niya sa kanila, magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat-dagatan, at sila'y nagsitulak. Datapwat, samantalang sila'y nangaglalayag, siya'y nakatulog at bumugso ang isang unos ng hangin sa dagat-dagatan. At sila'y nangatitigib ng tubig at nangasa kapanganiban. At sila'y nangagsilapit sa kaniya, at siya'y ginising na nangagsasabi, Guro, Guro, tayo'y mga mamatay. At siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig, at nangagsitigil at humusay ang panahon. At sinabi niya sa kanila, saan naroon ang inyong pananampalataya? At palibhasay nangatakot sila'y nagsipanggilalas, na sinasabi ng isa sa iba, sino nga ito, na siya'y naguutos maging sa hangin at sa tubig, at siya'y tinataliman nila? At sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno, na nasa tapat ng Galilea, at pagkalunsad niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan, na may mga demonyo, at malaong panahon na hindi siya nagdaramit, at hindi tumatahan sa bahay kundi sa mga libingan. At nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw, at nagpatira pa sa harap niya, at sinabi ng malakas na tinig, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Ipinamamanhik ko sa iyo na wag mo akong pahirapan, sapagkat ipinag-utos niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao, sapagkat madalas siyang inaalihan at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal, at pagka pinapatid ang gapos ay siya'y itinataboy ng demonyo sa mga ilang.
At tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Sinabi niya, Pulutong, sapagkat maraming demonyo ang nagsipasok sa kanya. At ipinamamanhik nila sa kanya na huwag silang paparoonin sa kalalim-laliman. Doon nga'y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok. At ipinamanhik nila sa kanya na pabayaang sila'y magsipasok sa mga yaon, at sila'y pinahintulutan niya. At nagsilabas ang mga demonyo sa tao at nagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat-dagatan at nangalunod. At nang makita ng nagsisipag-alaga ng mga yaon ang nangyari, ay nagsitakas at isinaysay sa bayan at sa bukid. At sila'y nagsilabas upang makita ang nangyari at nagsilapit sila kay Jesus, at kanilang naratnan sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng mga demonyo, na nakaupo, may pananamit at matino ang kanyang bait. At sila'y nangatakot, at sa kanila'y isinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga demonyo. At ipinamanhik sa kanya ng lahat ng mga tao sa palibot-libot ng lupain ng mga Gadareno na siya'y umalis sa kanila sapagkat sila'y napipigilan ng malaking takot, at siya'y lumulan sa daong at nagbalik. Datapwat na manhik sa kanya ang taong nilabasan ng mga demonyo, na siya'y ipagsama niya, datapwat siya'y pinaalis niya na sinasabi, Umuwi ka sa iyong bahay at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo. At siya'y yumaon ng kanyang lakad na ibinabalita sa buong bayan kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus. At sa pagbalik ni Jesus ay sinalubong siyang may galak ng karamihan, sapagkat hinihintay siya nilang lahat. At narito, lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo, at siya'y isang pinuno sa sinagoga, at siya'y nagpatirapa sa paanan ni Jesus, at ipinamamanhik sa kanya na pumasok sa kanyang bahay, sapagkat siya'y may isang bugtong na anak na babae, na may 12 taong gulang, at siya'y naghihingalo. Datapwat samantalang siya'y lumalakad, ay sinisiksik siya ng karamihan. At may isang babae na may 12 taon nang inaagasan, na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay. At sino may walang makapagpagaling sa kanya, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, at pagdakay na ampat ang kanyang agas. At sinabi ni Jesus, Sino ang humipo sa akin? At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan. Datapwat sinabi ni Jesus, May humipo sa akin, sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal at nagpatirapa sa harapan niya, na isinaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya at kung paanong gumaling siya kapag daka. At sinabi niya sa kanya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yumaon kang payapa. Samantalang nagsasalita pa siya ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, Patay na ang anak mong babae. Huwag mong bagabagin ang guro. Datapwat nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kanya, Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang at siya'y gagaling. At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinumang tao, maliban na kay Pedro at kay Juan, at kay Santiago, at ang ama ng dalaga, at ang ina nito. At tumatangis ang lahat, at pinananambitanan ang dalaga. Datapwat sinabi niya, Huwag kayong magsitangis, sapagkat siya'y hindi patay kundi natutulog. At tinawanan nila siya na nililibak, na napag-aalamang siya'y patay na. Datapwat tinangnan niya sa kamay at tinawag na sinasabi, Dalaga, magbangon ka. At nagbalik ang kanyang espiritu at siya'y nagbangon pagdaka, at kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. At nangagtaka ang kanyang mga magulang, datapwat ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kanyang ginawa.